Filipos chapter 1, beginning verse 27 to 30 pa rin po tayo. Filipos chapter 1, beginning verse 27 to 30. Maaari po ba tayong tumayo bilang pag-alam sa salita ng Panginoon? Basahin ko po sa Magandang Balita Biblia. Ito po ang pag-isabi. Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin akong kayo'y nananatili sa isang layunin at sama-samang ipinaglalaban ang pananalig sa magandang balita. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Magpakatatag kayo, sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila ay mapapahamak at kayo'y maliligtas, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng tagumpay. Verse 29. Dahil pinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Ngayon, kasama ko na kayo sa pakikibakang nakita ninyong ginagawa ko noon at nababalitaan ninyong ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. Muli, tayo po'y panandali ang manalangin. Tayo yung Aming Ama, dalangin namin na patnubayan niyo po kami sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Patuloy na dalangin namin ang iyong banal na Espiritu, ang patuloy na kumilos sa buhay na bawat sa amin, mangusap ang iyong mga salita, at God, magbigay linaw ito sa aming buhay. Sa ganon, ikaw, Kristo, makita sa amin. At patuloy na kami ay tumibay sa aming pananampalataya. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede na po tayong makupo. Sa ating pong mga buhay, may kanya-kanya tayong laban na kailangan natin mapagtagumpayan. Sa pamilya, di ba? Ang laban natin, yung mga survive. Tama? Sa pang-araw-araw. Sa mga nag-aaral naman, ang laban nila kung paano magkakaroon ng mataas na grado. Yung iba naman, para lang, paano makapasa man lang. Yung iba naman, ang kanilang laban na kinakarap is yung mapagtagumpayan yung kalungkutan. Di ba? At seryosong usapan yung kalungkutan. Mahirap ang maging malungkot. Diba? Parang ganyan kalungkot. May kanya-kanya tayong laban sa buhay na ito. Naalala ko noon, isa sa araw-araw na laban ko na kinakaharap is yung, lalo na yung nagkatrabaho ko, yung gumising ng maaga, tapos maligo. Diba? Lalo ngayon, mahirap maligo ngayon, malamig. Sa ordinaryong buhay natin, may kanya-kanya tayong laban na kailangan natin mapagtagumpayan, ma-overcome. Lalong higit sa ating buhay pananampalataya. Sa ating buhay pananampalataya, araw-araw din yung ating laban. At dito sa ating talata, 2 beses binanggit ni Paul ang patungkol sa pakikipaglaban. Sabi niya doon sa verse 27, ipinaglalaban ang pananalig sa magandang balita. Sa verse 30, sabi niya, pakikibakang nakita ninyong ginawa ko noon. So, dito sa ating talata, sa ating mga passage, 2 beses binanggit ni Paul ang patungkol sa pakikipaglaban, sa pakikipagbaka. Kaya nga ang title ng ating aralin ay The Christian Battle. Bilang isang mananampalataya, may laban tayo na kailangan nating mapagtagumpayan. Bilang isang believer, bilang isang Kristiyano, hindi natatapos ang ating laban noong tayo ay nanampalataya kay Kristo. Akala kasi natin, okay, nanampalataya ako kay Christ, okay, tapos na.
No, hindi. Bagkus, noong tayo ay nanampalataya, doon pa lang magsisimula ang matindi nating laban. At dito sa ating talata, merong 3 labanan o may 3 laban na binanggit dito si Paul na dapat nating mapagtagumpayan, ma-overcome. Kumbaga sa bawat labanan, dapat meron tayong victory. Dapat tayo ay maging victorious. Babanggitin ko yung 3 laban na binanggit dito ni Paul. Una, battle in sin. Yun yung una nating point. Second, battle in fear. And third, battle in endurance. Waiting ko. Battle in sin, battle in fear, and battle in endurance. So, inahin natin yung battle in sin. Sabi dito, kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa magandang balita ni Kristo, sa gayon, sabi ni Pablo, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin ako kayo'y nananatili sa isang layunin at sama-samang ipinaglalaban ang pananalig sa magandang balita. So, ito yung ating inaral, di ba? Last Sunday. Actually, 27A lang yung ating inaral. Patungkol, di ba, sa ating buhay na dapat nararapat saan? Sa magandang balita. At ngayon, emphasize natin yung laban natin dito bilang isang Kristiyano, ang laban natin saan? Sa kasalanan. Dapat makita natin yung isang kasalanan na kalaban. Ulitin ko dapat bilang isang mananampalataya, makita natin ang kasalanan hindi bilang isang kaibigan, kundi kalaban. Sana huwag mo kaibigan ang kasalanan. Huwag niyo sana gawing best friend ang kasalanan. Dapat ang kasalanan, mapagtagumpayan natin, matalo natin. Okay? At sa kasalanan, meron akong ibabahagi sa inyo na 3 kategorya, ikakategorize natin ang kasalanan sa 3. Binanggit ito ni Apostle John sa 1 John chapter 2 verse 16. Kung meron kayong Biblia, pwede niyo akong sundan. 1 John chapter 2 verse 16. Sabi dito, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmula sa Ama, kundi sa sanlibutan ito. Makategorize natin, lahat ng ating nagagawang kasalanan, makakategorize natin sa 3 ito. Una, lust of the flesh, ibig sabihin, nasa ng laman. Pangalawa, nasa ng mata, lust of the eyes. And then, pangatlo, yung pagmamalaki o yung pride of life. Lahat na nagagawa natin kasalanan, makakategorize natin sa 3 ito. Na dapat natin mapagtagumpayan. Tanong, ano ba yung mga kasalanan? Ano ba yung tinutukoy ni John nung sinabi niyang nasa ng laman? Ang nasa ng laman, ito yung mga gawain natin na kasalanan, na masama, pero na nagiginawaan yung ating sarili. Okay? Yung nasasatisfy yung ating katawan. Okay? Hindi naman lahat ng nakakapagbigay sa atin ng satisfaction ay kasalanan. Pero, hindi kasi lahat na nagbibigay sa atin ng satisfaction ay maganda. Kadalasan, yun ay kasalanan. At anong sabi ng Biblia? Ang tawag doon ay nasa ng laman. Pangalawa, nasa ng mata. Ito yung mga bagay na mga nakikita natin na nagkukos sa atin ng kasalanan.
At connected to yung lust of the flesh and lust of the eye. Ito yung mga bagay na nakikita ng ating mata na nagbibigay sa atin ng and then pangatlo, yung pagmamalaki. Pride of life. Madalas ko ang sasabihin, o madalas ko ang sinasabi, di ba? Ang hirap magpakumbaba. Pero ang daling magyabang. At lahat ng ating kasalanan, makakategori sa atin sa tatlong ito. Lust of the flesh, lust of the eyes, and boastful pride of life. At mga kapatid, pagsikapan natin na hindi tayo malamon ng mga nasa na ito o mga pita na ito o mga last na ito. Dapat mapagtugpuyan natin ng mga ito. Remember, sila ay batalan. Alam nyo ba na ang Diablo, ibig sabihin si Satanas, etong tatlo na ito yung ginamit, kaya nila o kaya sila bumagsak saan? Sa kasalanan. At ano nga yung ginawa nila? Kinain nila yung bunga ng puno ng kaunawaan ng mabuti at masama na pinagbabawal ng ano? Ng Diyos. By the way, hindi apple yun, di ba? Yun ay bunga ng puno ng kaunawaan ng mabuti at fruit of knowledge of good and evil sa English. So, makikita natin sa Genesis chapter 3 ang tatlong kategorya na ito. Di ba una, anong ginawa nila? Tingin nila, di ba tinukso sila ng ahas? Tingin nila, yung prutas na yun, mabubusog sila, masasatisfy sila. Pangalawa, pita ng mata. Ibig sabihin, nung nakita nila, mukhang masarap. At pangatlo, yung pride of life. Anong sabi ng ahas? Anong sabi ng Satanas? Kapag kinain mo yan, magiging parang Diyos ka. Oh. Yang mga pita na iyan, yang mga nasa na iyan, yang mga las na iyan, yan ang sisira sa buhay ng mga mananampalataya. Dahil yun ang sumira sa buhay nila Eva at Adan, na hanggang ngayon naman natin. Diba? Alam niyo po ba na ang mga pleasure na yan, pag sinabi pleasure, ito yung, katulad sinabi ko, yung ginawa yung sarap na inaalok ng ng kasalanan, alam niyo po ba, panandalian lang yan. Yung enjoyment na binibigay sa inyo ng kasalanan, saglit lang yan. Sa kasalanan, sasaya ka. Yes. Pero saglit lang. Panandalian lang. At kapag namatay ka sa mundong ito, saan ka pupunta? Kaya nga sabi pa rin ni Apostle John, sa 1 John chapter 2, verse 17, bababala tayo sa talata natin na binanggit kanina. Sabi doon ni John, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga kinahuhumalingan nito. Sabi niya, mawawala ang lahat ng yan. Ngunit, ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Di ba yung alok sa atin ng kasalanan? Sarap, di ba? Sarap naman talaga ng kasalanan, di ba? Nakakatuwa, nakaka-enjoy. Pero, yes, sasaya ka. Yes, masasarapan ka. Pero I tell you, saglit lang yun. At sana, huwag natin ipagpalit yung saglit na sarap. Saan? Sa pangwalang hanggang kaparusahan.
Di ba nga, ang kasalanan, madalas yung sinasabi, parang sugal, sa umpisa, pinapabingo ko. Di ba, tuwa-tuwa ka. Panalo ka. Siyempre, tataya ka ulit. Pero, walang nananalo sa sugal. Ang ending pa rin, talo ka. Pag gano'n ang kasalanan. So, umpisa ka lang, papabingguhin. At ang ending niyan, dagat-dagat ang apoy. At yun ang unang laban na dapat nating mapag-tagumpayan bilang isang mananampalataya. And second, battle in fear. Laban saan? Sa takot. Verse 28, basahin ko. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Magpakatatag kayo, sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila ay mapapahamak at kayo'y maliligtas sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng buhay. Noong si Paul, o nung panahon ni Paul, marami ang against sa mabuting balita or sa good news ni Christ. At yung mga tao against sa good news ni Christ, sa magandang balita, ang tawag natin dyan ay enemy of the cross. Di ba sabi ni Christ, love your enemy, pero hindi ito. Okay? Hindi ito yung enemy na hindi ibig sabihin, mamahalin mo si Satanas. Ang love, yung sinabi ni Christ na love your enemy, patungkol yun sa iyong neighbor, sa iyong kapatid, sa iyong love your enemy, patungkol ito, so ulitin ko yung sinabi ni Christ na love your enemy, patungkol yun sa iyong neighbor. Okay? Na nagkasala sa iyo, na dapat mong mahalin. Pero si Satanas, hindi mo dapat mahalin yun. Okay. Kasi baka sabihin ng ilan, sabi ni Christ, love your enemy, so I love Satan. Hindi yan. Ang sinabi ni Christ na love your enemy, ito yung neighbor mo na lagi mo nakakaaway. Ibig sabihin ng neighbor, yung mga kapwa mo na lagi mo nakakaaway. Yung mga kapitbahay mo na lagi mo nakakaaway. Pero dito, sabi ni Paul, yung mga kalaban natin, yung mga kaaway natin, huwag niyong katakutan. At nung panahon ni Pablo, katulad ng sinabi ko kanina, maraming against saan? Sa gospel ni Kristo, sa mensahe ni Kristo. At alam niyo po ba na hindi lahat ng against sa gospel ni Christ ay pipitsugin. Yung ibang mga tao na against sa gospel ni Christ, karamihan sa kanila may pera. O pwedeng yung ilan sa kanila may mga katukulan or member ng Sinedrin o Sinedrin or mga opisyal ng Roma. At kapag nakabangga ka o nakabangga sila ng mga matataas na tao, ang tendency niya, matakot sila. Okay? At naaral naman natin last time, sa mga nakarang mga lesson natin, ang takot, di ba nakaka-paralyze? Di ba pag takot ka, parang ang hirap kumilos. Kung takot tayo sa mga tao, wala tayong magagawa para saan? Sa Panginoon. Tama? Sabi nga ni William Burnell, basahin ko lang, English to Tagalog. Sabi doon, we fear men so much because we fear God so little. One fear cures another. When man's terror scares you, turn your thoughts to the wrath of God. In other words, sabi ni William Burnell, sabi niya, masyado tayong takot sa tao. Bakit? Dahil ang liit ng takot natin sa Diyos Ang gamot sa takot ay takot din. Pag may mga taong nananakot sa'yo, alalahanin mo lang yung galit ng Diyos. Bakit? Kumbaga, ang sinasabi dito ni Bernal, mas intindihin mo ang takot mo sa Diyos dahil yung galit ng Diyos talagang nakakatakot. Kaya ano sabi ni Paul? Allow me to read again,
verse 28 ng Philippians. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Magpakatatag kayo sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila ay mapapahamak at kayo'y maliligtas sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng tagumpay. Sabi ni Paul, huwag kayong matakot sa kanila. Bakit? Kayo, ligtas kayo eh. Sila kumbaga, ano man yung ginagawa nila sa inyo na nagkukos ng inyong takot, ang sabi ni Paul, ang Diyos ang magpaparusa sa kanila. At bakit hindi dapat tayo matakot sa kanila? Dahil sabi sa ating talata, verse 28, basahin ko sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng tagumpay. Wow. Sa ating buhay pananampalataya, marami talaga tayong takot na susungin. Pero, ito yung isang sigurado. Ano yung isang sigurado na yun? Ang pinakamakapangyarihang Diyos sa lahat ang siyang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Bakit hindi ka dapat matakot sa kanila? Kasi ang magbibigay sa iyo ng katagumpayan, ang Diyos. Sino ba ang Diyos? Pinakamakapangyarihan sa lahat. May lalakas pa ba sa Diyos? At ang Diyos na pinakamalakas sa lahat, ang magbibigay sa inyo ng tagumpay. Kaya, huwag tayo dapat matakot sa kanila. Bakit? Sure ang victory sa atin. Okay? And then lastly, battle in endurance. Battle in endurance. Pag sinabing endurance, yung resistensya. Sabi dito, verse 29 to 30, dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, gusto na tayo dun sabi dito, dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lang ang manalig sa Kanya, ibig sabihin, yung pananalig natin, galing din saan? Sa Diyos. Basahin ko ulit Philippians 1:29. Dahil pinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, ibig sabihin yung ating pananalig, biyaya din ng ng Diyos. Okay, galing. Diba sabi doon, galing din sa Kanya, yung ating pananalig, yung ating faith. At sabi dito, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Verse 30, ngayon, kasama ko na kayo sa pakikibakang nakita ninyong ginagawa ko noon at nabalitaan ninyong ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. Ano yung last point natin? Battle in endurance. Tayong mga Pinoy, di ba? Meron tayong tinatawag na ningas ulod. Tama? Ito yung mga taong sa umpisa lang magaling. Okay, may kilala ba kayo gano'n? Nag-yes yung mga kanuban. Pag sinabing ningas ulod, ito na yung mga magaling lang sa simula. Pero hindi natutuloy, hindi natatapusin. Kumbaga, ito yung mga taong mabilis sumuko. Ito yung mga taong mahina yung endurance. Alam niyo ba, sa larangan ng sports, napakahalaga ng endurance. Lalo sa basketball, di ba? Hindi lang kailangan magaling kang mag-shoot, hindi lang kailangan malakas ka, kailangan matibay din yung resistensya mo. Okay, galing mo nga mag-shoot, 2 balik lang. Hinihika ka na, wala yan, hindi on out ka na agad. Di ba sa ring, hindi, sa boxing, di ba? Okay, lakas mo sumuntok, pero hanggang second round ka lang. Hihimatayin ka na. Sa larangan ng sports, napakahalaga ng endurance.
lalong-lalo na din sa ating buhay pananampalataya. Dahil sa ating buhay pananampalataya, ang dami nating kakarapin. Di ba sabi pa nga doon, kailangan araw-araw nating pasanin yung krus. Tama? Sabi ni Christ. Ano ba yung krus na yun? Yung self-denial. At sa ating buhay pananampalataya, nandiyan ang mga persecution, yung mga pag-uusig. May mga tao, tinatawanan tayo sa ating pananampalataya. Yung mga tao, inuusig tayo, nagagalit sa atin dahil sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa ating pananampalataya. At kapag hindi ka matibay, bibigay ka. Kaya sa ating pananampalataya, napakahalaga ng endurance. Ngayon, mga kapatid, yes, sumusunod ka kay Christ. Ngayon, sumusunod ka sa Panginoon. Tanong, hanggang kailan ka susunod? Hanggang kailan mo kayang sumunod? Sabi ni Alistair Begg, sabi niya, endurance is the key indicator of spiritual fitness. Makikita na malakas yung pananampalataya mo kung kaya mo mag-endure sa iyong buhay pananampalataya sa mga problema na pinagdadaanan mo sa buhay pananampalataya, yung mga problema na dinadanas mo sa paglilingkod. Kaya sa pananampalataya, mahalaga na matibay ka. Iba yung iniisip mo yung matibay naman ito, hindi ganun. Yung tibay, yung lakas, yung endurance, yung resistensya natin sa ating buhay pananampalataya. Naalala ko yung sa Biblia, yung babaeng dinurugo. Makikita natin sa Lucas chapter 8, verse 43 to 48. Basahin ko lang Sabi dito, sa kabila ng mga ito, ang isang babaeng 12 taon nang dinurugo. Ilang taon daw? 12 years na dinurugo itong babaeng ito. Grabe. Siyempre, ako hindi ko naman naiintindihan yun dahil yung mga babae lang yung nakakaintindi doon. Di ba? At alam ko naman, yung mga ilang araw pa lang, di ba? Mainit na yung ulo nyo, di ba? Paano mo kaya yun? 12 years na dinurugo? Marahil itong babae na ito, putlang-putla na ito. O siguro sa atin, kung pwede sabihin ng mga doktor, may cancer na ito. Diba kasi 12 taon nang dinurugo. At sabi dito, naubos na ang kanyang kabuhayan, ibig sabihin naubos na yung kanyang pera dahil sa pagpapagamot. Verse 44, lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ang laylayan ng damit nito, no hindi tumigil ang pagdurugo. Ano yung ginawa niya? Nag-tiis siya ng 12 taon. Buti na lang hindi siya sumuko. Kasi pag gano'n, di ba? Ang hirap na ito, talo na lang kaya ako sa Biblia. Hirap na ako Buti mo 12 taon. Yung 1 taon pa nga lang, di ba? 5 taon, ang hirap na di ba? Ito, 12 years. Buti na lang na-endure niya. At saka dumating yung kanyang pag-asa. Dumating si Christ at ang ginawa niya? Ano niyo kung ginawa niya? Hinawakan niya lang yung laylayan ng damit ni Christ. Actually, sa original, yung tinutukoy doon parang ni Christ, parang belo o balabal. Yun ang kanyang hinawakan. Hinawakan niya lang yun. At siya, buti na lang, nagtiis siya. Nang 12 taon. Hindi siya sumuko. Sabi nga ng Biblia, di ba? Ang mananatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag hindi ka nanatili, ibig sabihin, hindi ka totoong mananampalataya. Kapag hindi mo na-enjoy, ibig sabihin, hindi ka totoong believer. Dahil ang mga totoong believer, mananatili yan hanggang wakas.
At alam nyo ba, ang pinaka-best na halimbawa ng Christian endurance, hindi na tayo lalayo, author nito ng Philippians, si Paul. Alam nyo po ba kung ano yung mga dinanas niya sa kanyang ministry? Basahin ko 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians chapter 11, 23 to 29. 11, 23, 29. Ito yung sabi niya, sabi ni Paul. Ito yung mga pinagdaanan niya sa kanyang buhay pananampalataya. Ito yung mga dinanas niya sa kanyang buhay paglilingkod. Alam niyo po ba, bago ako magpastor, inaral ko tong verse 2 Corinthians. Kaya, hindi na ako nabibigla sa mga problemang dinadanas namin ngayon. Pero ito, basahin natin. Verse 23. Sabi ni Apostle Paul, hindi ba sila mga likod ni Kristo? Nagsasalita ako parang isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Higit ang aking paghihirap kaysa sa kanila. Makailang ulit akong nabilanggo. Nabilanggo na ba kayo dahil sa pagsunod nyo kay Christ? Sabi niya pa dito, hinagupit ng maraming beses. Hinagupit na ba kayo? Yes, hinagupit na daw. Pero hindi, ang panghagupit dito, panghagupit ng mga Romano. Okay? Yung hinagupit kay Christ. Remember, sa likodan niya? At madalas nabingit sa kamatayan. Sa paglilingkod ni Paul, madalas siya nabibingit saan? Sa kamatayan. Sabi niya pa dito, verse 24, 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit sa mga Hudyo. 5 beses. So, 5 times 39. Sirit na. Basta kayo nang bahala doon. Sabi niya pa dito, verse 25, 3 ulit kong naranasang hagupit ng mga Romano. Wow! At minsan namang binato. Alam niyo ba yung na-experience si Paul nung binato siya? Tinigilan na siya sa pagbabato ng mga tao kasi akala sa kanya patay na. Kasi gano'n ang way kapag mag-judge sila before ng mga tao, di ba? Pag nahuling pag nahuling nagkasala, anong gagawin? Babatuin hanggang sa mamatay. Si Paul, na-experience siya ng batuhin. Kaya siya tinigilan, then akala sa kanya, patay na. Gano'n ang na-experience niya sa kanya. Hindi pa tapos. Okay. Sabi niya pa dito, 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan. Alam niyo ba, nakasakay na kayo sa barko tapos may bagyo? Nakakatakot, di ba? Yung mawasak, na-experience nyo na ba? Pakahirap mo. Alam niyo ba, 3 beses niya na, sabi ni Paul, 3 beses niya na na-experience ng shipwreck. Ibig sabihin, pagkawasak ng sasakyang barko. At sabi niya pa doon, at minsay maghapong magdamag, lulutang-lutang sa dagat. At syempre kapag nasira yung barko mo automatic, sa dagat ka, lulutang-lutang ka. Sa kanyang paglilingkod, na-experience yun po 3 beses. Verse 26, sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang mga panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, ibig sabihin sa mga magnanakaw, sa mga hold-upper, sa mga kidnapper, sa mga kapwa kong mga Hudyo at sa mga Hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga nagpapanggap na mga mananampalataya, naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uwaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang maibalaban. Bukod sa lahat ng mga iyan, inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Kung may nanghihina, karamay nila ako, at kung may mga nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang aking kalooban. Ulitin ko, wala nang best example sa buhay pananampalataya ng endurance sa mga naranasan po. Ang tanong ko sa inyo, marami na tayong dinanas sa pagsubok sa buhay pananampalataya natin. Marami ng mga naging hadlang sa paglilingkod natin sa Panginoon.
Pero, tanong, gaano kalaki yung ating mga pinagdaanan kumpara sa pinagdaanan ni Paul? Sabihin natin, nahihirapan ako sa paglilingkod. Kapag kaharap kaya natin si Paul, ano kaya sabihin sa atin? Lapit ka naman na dito. Kasi di ba minsan mga problema, kahit maliliit, pagpatong-patong, minsan di ba nakakahibang? Pero tanong, yung mga problema na dinadanas natin sa buhay pananampalataya natin, sa paglilingkod natin, kumpara sa paglilingkod ni Paul, gaano kaya kalaki yun? Pero alam niyo po ba, marami man o onte, o mabigat man o magaan, yung mga pinagdadaanan natin sa ating buhay pananampalataya, kung sa ganang atin tayo aasa, kung sa sarili natin tayo aasa, hindi natin tayo mag-endure. Dapat umasa tayo, saan? Sa biyaya ng Diyos. Alam niyo ba kahit maliit lang ang problema sa paglilingkod mo? Pero inaasahan mo yung sarili mo, mabibigo ka, magpipil ka, hindi mo kaya mag-endure. Kasi sarili mo ang inaasahan mo eh. Pero kung ikaw ay aasa sa Diyos, alam niyo ba, katulad ng paglilingkod ni Paul, ano man yung kaharapin niya, ano sabi niya sa verse 29 sa ating text? Dahil pinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis alang-alang kay Kristo. Ang nagbibigay sa atin ng endurance, kaya tayo makakapagpatuloy sa ating buhay pananampalataya. Walang iba kundi si Kristo. Kaya dapat ang asahan natin sa ating laban, sa ating endurance, hindi ang ating sarili, kundi ang Diyos. Pwede ko, sa buhay pananampalataya, meron tayong laban. Sabi nga dito si Paul, 3, battle and sin, battle and fear, battle and endurance. At magagawa natin ang lahat ng yan at magkakaroon tayo ng katagumpayan kung aasa tayo at dedepende sa Diyos. Ayaw natin kumayo, tayo na lang. Let's pray. Aming Ama, salamat sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin namin na patuloy ang iyong biyaya, ang sumagana sa amin. Salamat sa patuloy na pagpapaalala sa amin sa buhay pananampalataya na meron kaming laban. Dalangin namin, Panginoon, na sa bawat laban na meron kami sa buhay nito, sa aming pananampalataya, Lord, huwag kaming umasa sa aming galing, huwag kaming umasa sa aming lakas, huwag kaming umasa sa sarili namin, kundi Panginoon, patuloy na turuan mo kami na dumipende lamang sa inyo at sa inyo lamang. Dahil kung sa ganang amin, Panginoon, kami ay magbibigo at hindi na makakapatuloy. Ngunit God, salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong grasya, Panginoon, na binigyan mo kami ng katagumpayan na nagmumula sa iyo. Ito po kami dalangin sa Panginoon Jesus. Amen and amen. Glory to God.